gumagalaw, mga barkong dumadaong, at iba pa na naglalayag. Hindi tumitigil ang komersyal na aktibidad sa pantalan ng Haifa, pero sa hinaharap, maaring lumawak pa ang papel nito lampas sa mismong pantalan. Maaring gawing isa ang Haifa sa mga pangunahing ugnayan na nagdudugtong sa Asya at Europa. Sa sentro ng pananaw na yan ay ang India Middle East-Europe Economic Corridor o IMEC, isang ambisyosong proyekto na nilikha upang gumawa ng bagong rutang pangkalakalan na mag-uugnay sa India papuntang Europa sa pamamagitan ng Gulpo at gitnang silangan. Ang pinag-uusapan natin dito ay isang malaking estratehikong proyekto na inilaan bilang alternatibo at kaagapay na rutang pangkalakalan sa Suez Canal. Pinagsasama nito ang pandagat at panlupang transportasyon. Nagsisimula ang ruta sa India kung saan ang mga kalakal ay pinapadala sa pamamagitan ng dagat papunta sa mga daungan sa Gulpo. Mula roon, dinadala ang mga ito sa pamamagitan ng riles ng tren sa buong rehiyon patungo sa dauman ng Haifa bago muling ipadala sa Mediterranean papuntang Europa at pandaigdigang mga pamilihan. Ayon sa plano, ang mga kalakal ay ipapadala sa pamamagitan ng dagat mula India papunta sa Gulpo. Pagkatapos ay daraan sa rutang panlupa sa pamamagitan ng mga riles ng tren at mga rutang pangtransportasyon patungo sa Mediterranean. Mula roon, muli silang ikakarga sa mga barko para sa huling bahagi ng biyahe papuntang Europa. At diyan maaring maging lalo pang mahalaga ang pantalan ng Haifa. Ang lokasyon nito sa silangang bahagi ng Mediterranean kasama ng pagiging malapit nito sa Jordan ay nagbibilay ng estratehikong halaga sa pantalan sa loob ng mungkahing koridor. Maaring magsilbing pangunahing sentro ng transportasyon ang Haifa para sa mga kalakal na dumarating mula sa silangan bago ito magpatuloy pakanluran patungong Europa. Sa loob ng maraming taon, inilarawan ng pantalan ng Haifa ang sarili nito bilang isang pantalan na nakalaan din para sa mga bansang nasa silangan ng Estado ng Israel. Karaniwan, iniisip ng mga tao ang autoridad ng Palestina o Jordan at may ilan ding nag-iisip ng Iraq. Ngunit walang naisip hanggang sa mga nagdaang taon na ang pantalan ng Haifa ay maaari ring maging isang pintuang daan, isang koneksyon sa pagitan ng malayong silangan at ng puso ng Europa at Estados Unidos. Ito ay isang bagong bagay na lumitaw sa nakalipas na 4 na taon at syempre, sinusuportahan namin ang ideyang ito dahil ang lokasyon ng pantalan ng Haifa ay tunay na estratehiko sa pagitan ng malayong silangan at Europa. Ang tanong ay kung paano ito maisa sa katuparan sa praktika. Sa nakalipas lamang na 4 na taon, iminungkahi ang ideya ng pagkonekta ng mga pantalan ng United Arab Emirates sa pamamagitan ng Saudi Arabia at Jordan direkta sa pantalan ng Haifa gamit ang riles. At ito ay lubos na magpapaikli ng distansya kung titingnan mo ang mapa. Ang lungsod ng Haifa ay bahagi din ng Negev Bay Coalition, isang alyansa ng 53 bayan at lungsod sa mga rehiyon ng Haifa at Lambak ng Beit Shean. Umasa ang mga komunidad na iyon na ang anumang pagpapalawak ng papel ng daunan sa rehiyon at internasyonal ay magdadala ng mas malawak na benepisyo sa lugar. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng posisyon nito bilang isang sentro ng ekonomiya at lohistika, pagpapabuti ng infrastruktura at mga koneksyon sa transportasyon papunta sa dauman, pag-akyat ng mga bagong pamumuhunan at paglikha ng mga trabaho sa transportasyon, kalakalan at mga serbisyo. Sa sandaling maging realidad ang kayamanan. Kapag naisa katuparan na ang IMEC, walang duda na magiging isang napaka-estratehikong lungsod tayo dahil lahat ay dadaan dito at magiging isang napakahalaga at nanginghibabaw na transit point sa ating rehiyon. At napakalaki ng kahalagahan yan. Kapag natapos, maaring paikliin ng koridor ang bahagi ng biyahe ng mga kalakal na bumibiyahe mula India papuntang Europa habang nagbubukas ng karagdagang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa mga daungan ng Gulf at Mediterranean. Ngunit nananatiling isang ambisyosong proyekto ang IMEC at ang pagsasakatuparan ng vision na iyon ay mangangailangan ng pagdaig sa sunod-sunod na mga hamon. Mula sa pagtatayo at pagkukonekta ng mga sistema ng riles hanggang sa pag-abot ng mga kasunduang pampolitika at pang-ekonomiya na kinakailangan sa pagitan ng mga bansa sa kahabaan ng ruta. Ang pantalan ng Haifa ay may mahahalagang kakayahan at kasanayan kapwa sa aspeto ng bihasan manggagawa at may karanasan mga tauhan, pati na rin sa mga makabagong pasilidad at infrastruktura nito. Ang pantalan ay mayroon ding mga makabagong crane at advanced na mga operating at computerized system kabilang na ang TOS system para sa pamamahala ng mga operasyon sa pantalan. Ang lahat ng mga kakayahang ito ay nagbibigay daan sa pantalan ng Haifa na makipagkumpetensya sa mga nangungunang pantalan sa gitnang silangan at palakasin ang posisyon nito bilang pangunahing komersyal na pintuang daan na nag-uugnay sa rehiyon sa Europa at pandaigdigang mga pamilihan. At isang araw, mula rito sa pantalan ng Haifa, maaaring magsimula ang huling yugto ng mahabang paglalakbay ng isang container. Pagkatapos bumiyahe ng libu-libong kilometro mula India, dumaan sa Gulpo at tumawid sa gitnang silangan bago ikarga muli sa isa pang barko para sa paglalakbay sa Mediterranean papuntang Europa. Ngayon, ang Haifa ay isa ng pangunahing pintuang pangkalakalan sa Mediterranean. Bukas, maaari pa itong maging higit pa roon. Isang mahalagang ugnayan sa pagitan ng dalawang kontinente at pangunahing sentro sa isang bagong rutang pangkalakalan na nag-uugnay sa silangan at kanluran.